Masayang araw po mga ka-PL. Ginulantang po ni Sibak Party List Representative Eddie Villanueva, mga kababayan, ang social media. Bigla ho siyang nagsalita, mga kababayan. Ay, pinayuhan niya pala, ayan, ang kanyang anak. Naglabas na po siya ng kanyang pahayag. Pero, 100% payo ito para kay Senator Joel Villanueva, mga kababayan. Marami pong mga kababayan natin na para sa kanila daw ay malinaw na nababaliktad na itong si Senator Joel sa Lunes o sa mga susunod na araw, itong darating na susunod na linggo, mga kababayan. Parang ganoon, sa mga sinasabi po ni Joel, tulad po kanina, yung video na yon na dahil nga doon, pinaghinalaan tuloy siya na, klaro na, ayan. No? Bilang ako, mga kababayan, hindi muna ako huhusga kay Joel Villanueva. Magtatanong po tayo, mga kababayan. Kagaya po ng ginawa kong reels kanina, nagtanong lang po tayo. Mahirap na kasi magkasala ho tayo kapag nang husga na po tayo. Di po ba, mga kababayan? Ito ho, ang sinabi ng kanyang tatay na si Eddie Villanueva, mga kababayan, basahin ko na. Sundin mo ang konsensya mo. Ayan, nako, Senator Joel Villanueva. Nako, mabigat ito, konsensya na po. Ang ginamit na salita ng tatay mo. Si Sibak Party List Representative Eddie Villanueva on Sunday called his son, Senator Joel Villanueva, to follow his conscience and not based in decisions on his politician friends amid the row in the Senate, mga kababayan. Sabi ko kay Joel, ayan mga kababayan, sundin mo ang konsensya mo. Naku po. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yon ang sundin mo. Naku, damay nandito ang Diyos. Senator Joel, grabe ito, konsensya at ang Diyos. Naku, mabigat yan. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo, mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Sino ba kasamahan niya ngayon? Yung sila, Alan Peter Cayetano. Sila ba to? Lahat sila. Yan ang mga kasamahan niya ngayon sabi ng kanyang tatay, sundin daw ni Joel ang kanyang konsensya. At ang gusto ng Diyos para sa kanya. Pero, may nabanggit po siya na mga kasamahan mo. Na para bagang sinasabing, iwan mo na yung mga kasamahan mo. Oo, kaibigan mo sila, pero so, iwan mo na yan. Parang ganun Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Okay lang sana kung hanggang doon lang sa mga kaibigan mo. Marami ho naman kaibigan, hindi porke sila yung majority, sila yung minority, hindi po magkakaibigan yung mga yan. Magkakaibigan ho yan sila. Meron talagang iba dyan na talagang nagpe-personalan. Di po ba, mga kababayan? So, kasamahan mo, nako po. Kaya po nasabi ng ating mga kababayan na klaro na daw na lilipat na itong si Joel. Ito pa magdesisyon ka. Hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Magdesisyon ka. Hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. Kaso nga, sir, ang gusto ng Diyos para kay Joel, harapin niya yung mga akusasyon sa kanya.
Oh, kasi maraming tao na naniniwalang walang kasalanan si Senator Joel Villanueva dahil ayon sa kanya, siya daw ang pinakaunang nag-iingay tungkol sa mga flood control project na yan diyan sa Bulacan. 'Di ba, mga kababayan? Yes. Pero ano nga, yung hirap nga timbangin oh. Ang hirap. Doon sa una kong binasa. Oh, nadamay sila Alan Peter Cayetano. Lahat sila doon. Cayetano Black, ayan, nadamay. Oh, mga kaibigan, mga kasamahan mo, ayan, nadamay eh. Tapos dito naman sa isa, pagdesisyon ka, hindi kung ano ang gusto ng tao sa politika. Damay po dito ang pagiging politiko niya, syempre, mga kababayan, na ngayon tila merong bumubulong. Oh. Gusto ng tao sa politika. Sino yung taong na yun na tinutukoy, mga kababayan? Yung pinakamataas. Ang gusto niyang mangyari sa politika. Lalaruin ng politika, pag-aawa-awayin ang isang institusyon, kawawa naman, nagkakagulo na sila dyan, para lang sa sarili niyang kapakanan. Nino, ng isang tao na pwedeng gamitin ng politika. Nako po. Di ba? Ang hirap nimbangin. Ano ba talaga? Pinapayuhan mo yung anak mo na kumalas na sa Cayetano Black o kalabanin niya yung nasa taas? Ano yun, mga kababayan? Kaya maraming naguguluhan eh. Doon sa video ni Joel, meron ka pa makikita ron ng mga nagsisimpatya sa kanya. Ibig sabihin, mga DDS siya sila. Kasi malalaman mo SP SP naman. Senator Joel, tulungan mo po si SP Cayetano. Yan. Huwag kang matakot sa mga paratang sa'yo. Yung mga ganon na mga malalaman mong DDS talaga. Yung iba naman, siyempre galit. Lumayas ka na dyan kila Cayetano. Kung gusto mong manaig ang katotohanan. Katotohanan din po ang gamit nila, mga kababayan. Katotohanan. Lalong maitatago ang katotohanan kapag nariyan sa kila Tuta at saka kila Pinky. Di ba, mga kababayan? Tinulugan niya ng BRC Di ba? Yan po ang mga payo ng ama ni Senator Joel Villanueva. Kayo ho, ano ho ang pumasok ho sa isip ninyo, mga kababayan, nung mapanood nyo po yung video ni Joel Villanueva? Kalat na po sa social media. At itong payo ng tatay ni Senator Joel. Ako, nasa gitna muna ako ngayon. Tsaka na. Malalaman din natin yan. Ilang araw na lang. Tsaka na muna ako. Hindi muna tayo babanat kay Senator Joel. Okay. Ito pa isang balita, mga kababayan. Si Gibo Teodoro, nako. Abay, sasampahan daw po ng kaso ng mga active men in uniform, mga kababayan. Bakit? Nako, ito po, alamin natin ang balita. Ito, sabi, ilang active men in uniform nakatakdang magsampa ng kasong perjury laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro dahil umano sa pagsisinungaling na wala siyang foreign passport. Allah! Perjury pala yan, mga kababayan. Labo-labo na, no? Gulo na, mga kababayan, Diyan sa mga naka-uniforme, matagal na. Ito pa. Nasilip ng grupo ng MIU na may Maltese passport si Secretary Teodoro na inisyo noong Desyembre
22, 2016 na mapapasok ngayong December 22, 2026 mga kababayan. O itong taon na pala na ito, mapapasok na. O matagal pa po eh. Paano pag napatunayan na totoong meron siyang Maltese passport? Yari, tuloy itong kaso sa kanya na perjury. Kaso, bendalo nga eh. Lahat po ng mga kaalyado ng mga bangag, meron pong tawag nito, meron pong padrino. Ayan. May Diyos, tagapagligtas niya nga. Devil angel. Devil angel. Paglilinaw ng grupo ng active men in uniform na hindi sila ang nasa likod ng nababalitang destabilisasyon. O meron po kasing usap-usapan ngayon mga kababayan na meron di umanong destabilisasyon dahil medyo hindi na nga daw maganda ang nangyayari sa loob. Daw lang yan ha, daw. No, yan po ang mga usap-usapan. Meron na daw hindi nagkakaintindihan daw ng mga matataas na ranggo. Alam niyo yun, mga kababayan? Meron ng mga nagkikis-kisang mga doon. Kwento-kwento lang ho yan. O, kaya po nabanggit din ito ng mga men in uniform na, teka ha, kahit na nagsampa kami ng kaso kay Gibo Teodoro, hindi ibig sabihin yan, kami yung mga napapabalitang destabilizer. O yan. Di ba, mga kababayan? Kinaklaro lang nila. Sinungaling eh. Si Gibo eh. O di binigyan ho nila ng ultimatum. Nagsisinungaling. Hindi yan nararapat sa isang namiminuno. Ayan. Sa ating bansa. Lalo na sa defense security, mga kababayan. Hindi ho maaari yan. Napakasinungaling mo. Di ba? Itinanggi niya. Meron pala nakakita. Ayun, sinampahan ng kaso. Ayos, Gibo. Labo-labo na kayo dyan. Isang araw, Gibo, sa hindi mo inaasahan, sasabog din yan. Nako, yari. Eto pa, isang balita, mga kababayan. Si Pinky Lacson, nako, pinaratangan po si Senator Alan Peter Cayetano na mayroon di umanong masamang balak. Kapag ka mayroon ng nangyaring special session, masamang balak talaga? Hindi kaya, ko naman itong buhay na ito. Ganyan talaga ang politika. Yung baho mo, o itrapo mo sa iba, ipunas mo sa iba, para sa yung magmukhang kawatan, imbis na ikaw, ganun po. Alam na po natin yan eh. Hindi na po bagong tugtugin yan, mga kababayan eh. Lacson, new majority block, handa sa maruming balak ni Cayetano sa Senate Special Session. Nako po. Hindi nga dadalo eh. Ito si Ping talaga, sinungaling eh. May nakapagkwento sa amin na hindi daw sila dadalo. Paano mo nasabi na mayroong mas namang maruming balak si Cayetano? Pag yan, eto na lang, Ping. Pag si Cayetano hindi dumating sa special session na yan, balik kayo sa minority. O tanggapin ninyo na minority kayo. Okay? Ping, pwede ba yun? Kaya nyo bang tuparin yun sa tao? Itong hamon namin sa inyo. Pero, kasi, masyado kayong sigurado sa mga sinasabi ninyo eh. Paano pag hindi dumalo? Si Alan. Wag na kayong maghangad na makuha ninyo ang liderato sa Senado. Kaya nyo bang gawin yon? Ping,
Grabe, ano? Tiniyak ni Senador Panfilo Ping Lacson nitong linggo, nakahanda ang majority block ng Senado. Aba, talagang majority block na ang ang tawag nila sa mga sarili nila, mga animal. Ayop na yan. Majority block ng Senado na pinamumunuan ni Senate President pro tempore at acting Senate President. Dito palang klaro-klaro na. Acting Senate President kasi hindi pa nakapaghalal ng lehitimong bagong Senate President. Kasi ang kasalukuyan, si Alan Peter Cayetano pa. Di ba? Senate President, Acting Senate President Sherwin Gatchalian at anumang maruming balak ni disgrasyadong ex-Senate President Alan Peter Cayetano sa special session sa Senado, mga kababayan. Grabe, disgrasyadong ex-Senate President. Ang gulo-gulo. Meron ng ex-Senate President, pero meron pang acting Senate President. Anak ng yawa. Di ba pwedeng magantay na lang kayo na makuha ninyo ang liderato? Ang sagwa ng Pilipinas. Nakakahiya ho kayo dyan sa Senado, mga sir. Pwede ba magpumuna kayo magbuhat ng bangko? Mga sir? Hindi pa po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Totoo naman yan. Sino nakakaalam? Bagamat may plano kayo, pero alimbawa, inadya ng Diyos. Inadya ng Diyos na walang mangyaring baliktaran. Joel Villanueva sa panig ninyo, Ping Lacson. Paano na yan? Ito pa. Ayon kay Lacson, habang kinikilala ng halos lahat, maliban kay Cayetano at ilang kaalyado nito, si Gatchalian bilang leader ng Senado, ipinapakita na ni Cayetano na may kaya niyang gawin ang kahit ano upang kumapit sa pwesto. Anak na to, kumapit sa pwesto daw si kumakapit na sa pwesto si Cayetano, mga kababayan. Si Cayetano na nga may sabi, gawin yung 13 ang bilang ninyo. Magkukusa akong bababa. Gawin nyo munang 13. Bakit mo nasabi, Ping Lacson, na kapit sa pwesto? Baka kayo, anak ng puta naman, pinabaliktad ninyo natatakot nga kayo na mawala kayo sa majority. Natatakot kayo na ang Blue Ribbon, iba ang makahawak. Natatakot kayo sa impeachment ni Inday Sara. Di bagay kayo ang tunay na kumakapit sa pwesto bilang majority ng Senado? Kita nyo na, mga kababayan. Lahat ng sinasabi niya, sa pulpo sa kanila. Nagbaback to you po, mga kababayan. Di po ba? Ito pa huli. Nakahanda kami sa mga contingencies in case mangyari yan na manggulo siya. Meron kaming pinag-uusapan. Di ako at library to divulge. Pag nag-uusap kami sa majority block, ngayon yan isa sa aming pinag-uusapan. Pahayag ni Lacson, mga kababayan. So, pinagchichismisan po nila si Cayetano kapag ka nag-uusap-usap daw sila, mga majority peke. Mga kababayan. So, sa madaling salita, pinagpaplanuhan na nila ang mga maaaring pangontra, banat ni SP Cayetano laban sa kanila. Nako, hindi nyo mapipredict yan. Mahirap yan. Pinag-uusapan daw nila, mga kababayan, si Cayetano. So, maaaring yung mga sasabihin niya. Kaso ang mga sinasabi po ni SP Cayetano, mga kababayan, nakabatay lamang po sa rules ng Senado. Doon sila nadadali. Kaso yung
grupo ho nila, mga peking majority, eh hindi po makaintindi yata ng rules ng Senado. Meron nga silang abogado, hindi na mabasa-basa yung rules ng Senado kasi hindi niya na rin maintindihan kasi sige lang kain ng saging. Kaon sana sabihin ko eh. Sige lang kain ng saging. Hindi, biro lang. Eh, siguro hindi makaintindi. Ano ho? Eh matatalino ho ang nasa Cayetano Black, Cayetano, puta, Bugado, Marcoleta. Nako, ang tatalino ho ng mga yan, mga kababayan. Eh sila, hindi ko naman sinasabing bobo sila, pero hindi naman sila matalino. Di ba? Ayan. Grabe ang mga paratang po nila kay Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Ito pa, dagdag ko na lang. Yan. Emphasize ko, huwag i-underestimate kasi capable ang tao na yan gumawa ng maski anong gulo. Hala? He doesn't care about the institution. He only cares about himself. Grabe talaga mga kababayan, no? Capable daw. Si Cayetano na gumawa ng gulo, mga kababayan. Kailan ba gumawa ng gulo si Cayetano sa Senado? Eh, merong nagkagulo sa Senado pero hindi po kagagawa yun ni Cayetano. O wala daw pakialam sa institusyon. Si Cayetano institusyon ng Senado, kundi ang tanging hangarin lamang ni Cayetano Di Umano, ayon kay Ping Lacson, yung kanyang sarili lang. Makasarili daw itong mama na ito. Grabe mga paratang nila, mga kababayan, no? Naku, Ping, mukhang nagkakamali ka dito sa sinasabi mo. Kasi usap-usapan ngayon na hindi dadalo sila sa special session. Kung sino man ang dumalo, yun ang Judas. Ayan. Isa pa sa Judas. Kaya Senator Joel Villanueva, huwag kang maging Judas. Ha? Sundin mo ang konsensya mo. Teka, bigat kasi talaga ng mga salita niyan. Sundin mo ang konsensya mo. Pag sinabi kasing konsensya, mga kababayan, ibig sabihin may nagawa kang pagkakasala. Parang halimbawa ikaw, ninakawan ka ng kwarta ng anak mo, tatlo lang kayo nandoon sa isang bahay. Kasama mo 2 anak mo, nawala yung pambili mong ulam, 200. Dalawa lang anak mo naroon eh. Sino ibang pagbibintangan mo? Sino ang ibang interrogate o tatanungin mo? Siyempre, 2 mong anak, ganun lang. Pakonsensya naman kayo, isoli nyo yung 200, pambili natin yan ng ulam. Yung ganun, di ba? Pakonsensya naman kayo. Parang ganun din po ang ginagawa ni Eddie Villanueva. Sundin mo ang konsensya mo, di ba? Nako. Kayo na naman po ang humusga, mga kababayan. Ako mag-antabay muna ha. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.